Okay? Ang pupuntahan ko ngayon yung dalawang environmentalist na sumuko at pinalabas nila abduction. Bakit nangyari yan? Na dati surrender tapos naging abduction. So sinungaling yung mga PAW lawyer at saka kasama na rin yung sundalo. Ano? Pero bakit nabago, nabaliktad? So nagkulang sa kan. Kaya bumaliktad dahil nakaramdam na yung dalawa na under pressure na yung kanilang mga magulang. Yung kanilang mga magulang na pressure na. Kung anong na pressure, gagawin natin under threat. Na sinasabi nila na ang military nag-under threat sa mga parents ng dalawang bata. Napakasinungaling nyo. Sa loob ng more or less 39 years in government, in military, walang akong nakitang ganun na pag-iisip. I-under threat yung magulang. Kayo, yun, hindi ang militar. Kayo ang nag-under threat. Tulad halimbawa, yung kay General Falpara na nawala na UP student, dalawa, na babae rin. Hinawakan nila yung kwan. Hinawakan yung mga magulang. Ang tawag doon, hostage nga Hino-hostage nila yung magulang. So kung ano idikta nila, yun ang susundin ng magulang. At normally yung mga bata susunod. Kasi under pressure nga under threat. Hostage yung mga magulang. Yun yung katotohanan. Kaya nagbago ang kaisipan. Although sabi natin, alanganin pag-iisip nila, pero nanumpa na sila So, yung panunumpa nila, natakpan ng takot. Dahil yung parents nila na hostage. Maari na talagang hardcore rin sila na kasi base doon sa mga mata nung dalawang tandaan nyo, sa tatagal ko na sa serbisyo, sa mata at kilos at pananalita, nabasa ko na kagad yung mga sinungaling na yung dalawang environmentalist. Nabasa ko kagad yung bibig nila, yung mata, yung kilos nila, at saka yung salita. Nabasa ko na kung ano ang totoo. Sinungaling sila. Pero sabi ko nga, para sa kaalaman ng lahat, pag hardcore na communist, handang mamatay sa kanilang pinaglalaban. Yan yung tandaan natin. Pero sa gobyerno, kulang yan. Handa silang mamatay para sa kanilang ipinaglalaban. Yun yung talagang katotohanan doon ko. So, talagang mapipilitan silang magsinungaling at hostage nga yung mga magulang. The term hostage, iba. Diba? Hostage. Tingnan nyo, paimbestigan nyo yung mga magulang. Hostage yun. Kung wala man nakapaligid sa kanila, mayroon nakatukas sa kanila, nagbabantay sa kanilang kilos. Yung mga anak nila, kung totoo talaga na wala silang kinakatakutan, yung dalawang bata nandun na sa bahay nila, ano lang naglalagi. Pero kung wala, pag wala sa bahay nila, questionably na yun. Nandun na yung pinagsasabi ko. So, dapat lang talagang kasuhan na ng National Defense and other government of agency. Huwag nang maraming salita, kasuhan nyo na. Ang masaklap nito, mga kababayan, kanila ang batas. Use democracy and destroy democracy. Kanilang batas. Sino ang gumawa ng 1987 Constitution? Saan pabor yan? Sino ang majority doon? Di ba mga leftist o mga opposition of Marcos?
Majority, opposition Marcos. So, at makakaliwa. So, anong gagawin nila ng batas? Yun na lang, hindi ko na ipaliwanag. Pero anyway, mayroon explanation dyan. Bakit? Pero, kahit hindi natin ipaliwanag, kung tayo may isip, opposition ni President Marcos Sr. and Communist Party of the Philippines, may gagawin yun? May gagawin ba yan na pro-government? Ha? Mayroon bang gagawin pro-government ang batas na yan? Hindi. Nakakiling sa mga makakaliwa. Kaya matalino nga sila. Matalino sila paikutin ang batas. Mahirap baguhin yan kasi yun na nga, kumikilos na lang nga. Rally dito, rally doon, hanggang ikakababagsak ni President Bongbong Marcos. Nanawagan ako sa National Security, National Defense. Ituloy na yan. Tingnan natin, ang galing mo, sir, kasi number 1 sa bar top notcher. Dito natin i-probe. Kaya nga lang, hindi ka abogado nila. Ikaw lang yung advisor. So, ang problema, on the presentation of evidence in cases, hindi ikaw yun humaharap. So, dapat, ang iharap mo doon, yung katulad mo rin para manalo tayo. Parang kay Atty. Porton, yung Maguindanao Massacre, napakahirap i-sentence. Dahil alam na nila yung batas eh. Kung saan sila papasok. So, ganun din dapat. Alam natin kung saan papasok. Ngayon, kung hindi tayo makasurvive dito sa kaso na ito, panahon na para i-refine ang ating 1987 Constitution. Kung hindi pa rin magtatagumpay ang katotohanan. Hindi magtatagumpay ang nasa gobyerno. Andyan pa rin yung makakaliwa. Hindi mauubos ang NP. Balik-balik lang yan. Walang katapusan. Hanggang mamatay ng mamatay ang mga ninuno. Yan pa rin. Napakatagal na insurgency sa ating Pilipinas. Ang problema lang kasi, ang problema sa atin, mga politician, hindi tunay na serbisyo ang kanilang ginagawa. Hindi tunay ang serbisyo ang ginagawa kung hindi position in power and pera. Okay, sige. Pakinggan natin yung pagsasampa ng kaso sa dalawang environmentalist. Pakinggan ninyo. Pakinggan ang mga nilathala ang mga sinasabi at saka napag-usapan. Ito na, kakasuhan na mga kutsero. Grabe. Yung dalawang environmental activist daw, kakasuhan na sila ng perjury mga kutsero ng ating Department of National Defense. Pero bago yan, as usual, tayo muna ay magbibigay-bugay sa mga kaibigan natin sa Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Gawa po kayo ng account at ilagay nyo po ba ang GCash, Cash Pickup at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang Sendwave for the first time, igamit nyo po ang promo code na Coach Jared para makakuha po kayo ng $20 free credit. Ayan, so gamitan na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, nung nag-uumpisa tong issue na to tungkol sa dalawang aktivista, akala natin this is just another couple of surrenderies, etc. Up until yesterday, kung saan nag-recant at gumawa ng public spectacle itong dalawang environmental activist na to. Puntahan natin yung mga development sa kwento na ito. 2 environment activists may face perjury raps for recanting statements. Ayan na nga bang sinasabi natin mga kutsero. Alam nyo mga kutsero, pag sumuporta ka talaga sa mga makakaliwa, sa mga grupo na kaalyado ng mga terorista, wala, mahihirapan lang ang buhay mo. Kaya stop it. Pero ayun na nga mga kutsero, anong nangyari dito? So kahapon nag-recant nga sila ng kanilang statement. At sinabi po ng ating ng ating pong NTF-ELCAC na sila raw po ay na-hoodwink. Ibig sabihin sila po ay naloko nitong dalawang ito. Nakakatawa, sumagot dyan si Teddy Casino. My goodness. Tapos sabi niya, does anyone really believe that 2 20-year-old girls hoodwinked and betrayed the NTF-ELCAC, AFP, PNP, PAO, NSC, and 2 LGUs just to score propaganda points against the government? Oo, kasi kayo sumusuporta sa kanila eh.
Kaya nilang gawin yan. Matapang sila dyan kasi hindi naman niya matatatapang kung walang mga backer eh. Kayo yung mga backer nila. Tapos ito pa, meron pang patutsyada sa confidential fund si Teddy Casino. Ayan, Sa laki ng confidential and intelligence funds nyo, maluloko kayo ng ganito? Kaya nga itong dalawang batang babae ang pinili nyo eh. Mas kapali-paniwala, di ba? Alam nyo mga kutsero, meron bang scammer na sasabihin sa aamin na scammer siya? Walang ganun. Ganun ang ginawa nyo dito. Hindi talaga pagkakatiwalaan itong mga to eh. CPP, NP, NDF. Wala talaga. The government is now resorting to gaslighting to cover up their illegal, quote-unquote, illegal actions and gross violations of the rights of Jonila Enjed. Yun, Jonila Castro pala yung. Hindi na bago ang itong modus na pagdukot sa palitang pagpapasuko at pagsisinungaling na ginagawa ng NTF, LCAC at AFP. Sa pilitang pagsusuko, bigyan ka ng trabaho, bigyan ka ng pabahay, bigyan ka ng proteksyon, hindi ka susuko. Alam nyo mga kutsero, ito pong ginagawa ng mga makakaliwang grupo. Tulad yan, Teddy Casino, etc. etc. Ito po ay senyales ng this is a desperate move. This is a sign of desperation. Galing po sa grupo ng kaliwa. Dahil nga po, mga kutsero, humina na po sila ng sobra-sobra. In fact, di ba, sabi pa nga, before the end of 2024, sabi ng ating AFP at ng ating DND at ng ating OPAPRO, mauubos na raw ang mga komunista. Kasi may budget hearing po ang ating Department of National Defense. At si Raul Manuel, mga kutsero, ang nangunang, isa sa mga naunang nag-examine sa kanila. At nangyari, eto nga yun. Papanoorin natin yung nangyari. Pero mga kutsero, pakiintindi na lang kasi mas mahaba pa to dapat. Actually, may mga parte dito na mapapansin nyo. Parang ang bilis magsalita ni Raul Manuel tsaka mag-iiba yung pitch. It is because binilisan ko po talaga dahil ang dami ho niyang sinabi na napakawalang kwenta. Binilisan ko na lang. At panoorin natin. Una pong topic ay ang pagdukot sa binabansagang Orion 2. Sila po ay sina Jed at Jonila, kayo lang dalawang nagbansag kabataang yan. kababaihan. Walang naniniwala sa inyo dyan. Nabanggit po natin ito last in some privileged speech, Mr. Speaker. Kahapon din nabanggit natin dahil finally ay wala na po sa kamay ng NTF, LCAC at ng militar ang dalawa. At mismo sa isang press conference organized by NTF, LCAC, sinabi po ng dalawa na sila ay inabduct. Walang iba kundi ng militar. With the AFP... By the way, yung wala po sa custody ng pamilya nila yung dalawang bata. Take note. Wala po sa custody ng pamilya nila. Apparently, napanood ko kanina sa ANC na nasa safe house daw yung dalawang bata. Admit to abducting the two young women, Mr. Speaker. Ano yun? Anong katangahan No, Mr. to? Speaker, and the AFP plans to file perjury cases or charges against the two, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we are so shocked with that kind of response from the AFP. Ano po ang batayan? Nasampahan ng kaso? Ang Nagbilisan ko na lang kasi inabdak na nga nila. At illegal, dami sinabi. binipin sa military camp. Hindi natin alam kung anong tipo ng panlilinlang yung ginawa sa kanila or coercion para mapwersa sila na Diba? pumirma sa Ang haba kanila. na sinasabi At niya. ngayon, na matapang nilang isiniwalat ang nangyari sa kanila, Mr. Speaker. Sila pa ang sasampahan ng perjury. Ano po ang komento doon ng ating sponsor? Mr. Speaker, there are witnesses who were there during the signing of said affidavit. Not only of voluntary surrender as well as the signing of said affidavit. The POW lawyers were there. The stepfather of one of the ladies were there. And they were even asked if they were coerced into signing by her stepfather, and she denied being coerced, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa aktual na insidente, early September, meron pong mga kababayan natin na nakawitness ng pagdukot. Pagdukot, Mr. Speaker, dahil may naiwang sandals, may naiwang tsinelas, at mismo nga mga kababayan natin ang nag-post sa social media. At Anong ebidensya nyo ng pagdukot? Naiwang sandals? Yun ang ebidensya nyo ng pagdukot? Naiwang sandals. At ang ebidensya nyo pa ng pagdukot, hearsay testimony ng mga tao sa social media? Alam ko medyo may kakulangan sa pag-iisip to si Raul Manuel, pero hindi ko alam na ganyan pala katanga itong si Raul Manuel. gusto nga nilang ipaalam din sa ibang mga kababayan nila noong panahon na iyon sa Bulacan na may ganung nangyari at ayaw nila na baka may iba ding mabiktima ng pagdukot kahit sino man yan, Mr. Speaker. And now, how can we expect such an affidavit to really bear weight? Lalo na kung
nangyari po ang pagpirma sa affidavit sa isang setting kung saan Dami mga sinabi. kababaihan na ito, mga kabataang kababaihan, ay nasa isang sitwasyon na vulnerable po sila. Nasa lugar sila ng kung sino man yung nag-abduct mismo sa kanila, Mr. Speaker.